nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa Nocturno Sage. Dito, especially sa Maskulado series. You know how many weeks na yung lumipas bago ako ulit nag-upload dahil dito. Pero all I can say for sure is that recovery is steady. Balang araw, Nocturnes, magagalaw ko na ito gaya dati. Para sa episode na ito, well, hindi ko naman talaga ma-deny yung nangyari sa aking injury, no? Pero dahil nasa Usaption series pa rin tayo, let's talk about fractures in relationships. Ito, literal na fracture. Nabalian ako ng buto. Okay, isang bagay na-realize ko na kaya pala ng katawan na kahit marami kang butong nasira sa sistema mo. I think it still depends on the gravity of your fracture, no? Pero kung yung fracture mo yung tipong stable naman, hindi naman malayo yung pagkakahiwalay ng iyong mga buto nung nabalian ka, may pag-asa pa rin ayusin ito ng sarili mong katawan na hindi nangangailangan ng surgery. Hindi na ako nagpa-opera kasi naniwala ako na mas makakabuti sa akin kung yung sarili kong katawan na ang mismong maghilom sa sarili. Ngayon, paano napasok dito ang relationships? Isang bagay na napagmunihan ko habang humihilom ito ay kapag meron kang isang relationship na nasira, nabali, gaya ng buto, you really need to give it time. Gaya ng isang cast, kailangan naka-immobilize yung arm para maayos na mahulma ng iyong skeletal system yung nasirang buto. Sa relationships, ganun din. Kapag patuloy kasi yung ugnayan habang may something sa pagitan ninyo, hindi talaga yan maayos. Kailangan talaga minsan ng matagal na walang ugnayan. Yan yung bagay na naisip ko tungkol sa fractured relationships. So, hindi kailangan madaliin ang paghilom. Ang paghilom, hindi naman yan dinidemand. Pinapabayaan lang yung mangyari ng kusa. Sa akin naman, nung pagkatapos ng fracture, binalikan ko yung buhay ko, kung sino ako bago yung aksidente. At ngayon ko lang talaga na-appreciate kung sino ako, yung mga ambisyon ko, ang pagkakakilanlan ko, kung paano ako titingnan ng iba, pero higit sa lahat, kung ano ba talaga yung halaga ko. Noon kasi, bago itong fracture, nabawasan ako ng self-love. I failed at some point to appreciate what I had. At nung nangyari itong injury, ngayon, nakikita ko na, ngayon ko na talaga na-appreciate, as in every sense of the word, yung mga bagay na pinaghirapan ko, yung bagay na binigay sa akin ni Lord, kung sino talaga si Jeremy Teodoro. Since hindi na ako siya, nung before the injury kasi, I had always been known to be able-bodied, kaya ko to, malakas, matipuno katawan, someone who many people looked up to, especially the younger ones. Kumbaga, nung nangyari na tong injury, syempre, bumaliktad. Ngayon, nasasanay na ako na tuwing ina-attempt kong magbukas ng pinto para sa sarili ko, meron ng gagawa nun para sa akin, o di kaya may kapagtayuan na sa, let's say, modern jeep or bus, merong nang aalok ng upuan para sa akin, para makaupo ako. O di kaya pag may bitbit akong gamit, tatanungin kung kaya ko ba, kung kailangan ko ba ng tulong. Kaya masasabi ko, isa pang lesson na napulot ko mula sa pagkaka-fracture ng aking wrist ay, you will only get to appreciate something kapag wala na sa iyo yung bagay na yun. Cliché! Di ako mahilig sa cliché, pero sa pagkakataong ito, I think that's worth mentioning. Mas lalo na kung kakakakilanlan yung pinag-uusapan, yung identity mo, yung identity ko, bago yung fracture. As in, ngayon ko lang siya na-appreciate. At saka, ito yung bagay na nagpalaya sa akin mula sa isang codependent relationship. Ngayon, hindi ko na masyadong iniisip o hindi na masyadong mabigat tuwing naalala ko yung fallout na nangyari recently with a friend. Hindi na kami nag-uusap. Yung natapos yung aming friendship at nung bago yung injury, talagang naapektuhan ako. Pero ngayon, pinaalala sa akin ng sitwasyong ito na at the end of the day naman it's only you. It's only yourselves that you have. Yes, you may be beside someone right now. You may have people around you.
Pero ikaw lang din naman yung mananago sa sarili mo eh. Kaya ngayon, priority ko na yung aking well-being. Especially since kailangan tong gumaling. Gusto ko tong gumaling at tutulungan ko itong gumaling. Yan yung comeback episode ko after, 3 weeks of no uploads. Hindi ko to ginawa para sa views, kundi para sa pagpapakatotoo doon sa mga naghihintay sa aking pagbabalik. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Kung sa tingin ninyo, makakatulong yung video na ito para sa mga kagaya ko o kung sino man yung dumadaan sa isa pang pagsubok, physical man o psychological, feel free to share. Although hindi ko ito ginagawa para sa views, pero kung ilalike mo, ma-appreciate ko rin kung sa tingin mo makakontribute ito sa isang progressive digital space. So, babalikan ko kung ano ba yung huli nating pinag-usapan. Bale, spontaneous itong episode na ito. Well, minarapat ko na mag-upload ulit kahit barely kong hinanda itong script. Pero ma-assure ko sa inyo na sincere ito. Galing ito sa puso ko. Okay? Hanggang sa susunod nating pagkikita, panitilihin ang iyong tigas. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi na pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatili